Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Boss TV. Senator Marcoleta, delikado nga ba at posible nga po bang matanggal etong si Senator Marcoleta at makulong po mga kababayan? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, no? Dahil nga po dito sa usapin po ng SOSE mga kababayan, ito po nga si Senator Marcoleta, no, ay posible pong makulong mga kababayan. At bukod po dyan, no, kung siya po ay makukulong, matatanggal po siya sa Senado, mga kababayan, at hindi na po siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon, mga kababayan. Calling po sa COMELEC, baka naman, bakit po napakatagal ng inyong desisyon? No, at yan po mga kababayan, dahil po dyan, no, ito pong si Senator Ping Lacson, ay mayroon pong isang matinding pasabog mga kababayan, no? Tungkol po diyan sa kaso ni Marcoleta sa COMELEC. Alam niyo mga kababayan, no, kapag talagang hindi po tumigil itong si Marcoleta, baka kung ano na po talaga ang mangyari diyan. No, baka matanggal po talaga sa Senado po 'yan, no, sa kanyang mga pinagagawa. Ang dami po niyang mga kababayan, ang dami po niyang mga sabit, no? Kagaya nito sa SOSE, ang dami niyang palusot mga kababayan, 'di ba? So, ito po yung pasabog ni Senator Ping Lacson mga kababayan, no? At dito panoorin natin, no, kung paano po, no, isiniwalat ni Senator Ping Lacson kung bakit magpasa hanggang ngayon, no, wala pa daw pong decision ng COMELEC dito po kay Marcoleta. No, bakit kaya? Bakit kaya ang tagal-tagal ng desisyon ng COMELEC kay Marcoleta? Bakit hanggang ngayon wala pa pong desisyon diyan? No, mukhang napakadali lang naman atang desisyonan niyan mga kababayan, pero bakit ang tagal-tagal po ng desisyon? No, dito po sa kaso na to ni Marcoleta, at kung bakit, eto po alamin natin mula po dito kay Senator Ping Lacson mga kababayan, right? Let's go. Being a lawyer, you should know that kasi yung indirect bribery, hindi kailangang may kapalit eh. Basta tumanggap ka ng gift, no? By reason of your office, that's indirect bribery. Kaya liwanag yun sa kanya, admission against interest nga yung ginawa niya. Kasi hindi pa siya pa, nabinigyan siya, tinanggap niya, congressman siya noon, at hindi pa siya kandidato. Hindi contribution, hindi pa siya kandidato eh. So binigay yun, being a congressman, parang daw may utang na loob. Siya pa rin siya umamin eh, na parang may utang na loob siya sa mga nagbigay sa kanya. Ang isa pa natuklasan, hindi ko mga alam sinama sa privilege speech. Pwede ko sabihin ngayon eh. After so, alam mo, niremedyohan niya yung kanyang defense sa COMELEC, ano? Nagpasa ng counter affidavit. Ang aking information doon niya, nagremedyo siya eh. Nagbubuha siya ng isang tao na di umano, parang lang ma-justify yung SOSE. Eto na, yun sinasabi ko. Ito na yung sinasabi natin mga kababayan, no, nagagawan po ng paraan yan at baka, no, baka po, no, isang araw may bigla na lang sumulpot diyan na kung sino-sinong tao mga kababayan na magpapanggap na sila yung nagbigay po ng contribution o donation dito po kay Marcoleta. Ayan na. No? At ito, sumingaw na po, mga kababayan. Kung totoo man po yan, mga kababayan, hindi mo ba parang ano yan? Pambababoy po. Diba? Pambababoy po yan, mga kababayan, yung ginagawa nila na yan. No? Niloloko nila yung taong bayan. Sasabihin ninyo ayaw magpa-disclose ng pangalan dahil sa utang na loob na lang. Bakit ngayon biglang may susulpot? Diba? Parang meron natang hindi tama dyan. Nako, eto, mape-pressure talaga ang COMELEC dito, mga kababayan. Kailangan, desisyonan na po ito, no, ng COMELEC. Bakit po ang tagal-tagal ng inyong decision dyan, COMELEC? Desisyonan nyo na po yan hanggat maaga. No, wag na pong patagalin pa. Kailangan malaman na po ng taong bayan
no, kung guilty ba etong si Marcoleta o hindi, no? Kung ito po bang si Marcoleta ay merong ginawang kababalaghan o wala. 'Di ba? O tuloy natin. Pero siyang contributor. Na nagbigay ng, I think, 30 million, January. Oh. Again, hindi niya alam siguro yung batas na within 30 days, kailangan bayaran yung tax. May donor tax. Donor tax. Alam mo kung kailan siya nagbayad? December. Oh. Pero, 'Di ba? January tapos December nagbayad ng tax. Alam niyo, hindi po pwedeng sabihin na hindi alam ni Senator Marcoleta na within 30 days kailangan bayaran yung tax. Congressman siya, 'di ba? Dumaan siya sa pagiging congressman, mga kababayan. So most likely or most probably, no, alam po niya yung rules na 'yon. No, na kapag may nag-donate sa iyo, campaign donation o sa kahit anong ano pa man 'yan, kailangan may declare mo 'yan at bayaran mo yung tax, no, ng mga ginastos mo, no, sa halalan. No, imposible namang hindi alam 'yan ni Marcoleta. Malaking kalokohan naman yan, mga kababayan, no? Alam niyo bakit? Naging congressman siya, di ba? Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam na kailangan palang bayaran yung tax within 30 days. So, doon pa lang, lusot na siya? Hindi siya lulusot. Bakit hindi siya lulusot? Ito. ano yun, pero may mga surcharges, may mga penalty. So, after thought, nag-remedyo siya dahil nga ipitsa doon sa kanyang SOSI problem o SOSI case sa violation ng Omnibus Election Code. May violation siya ng Omnibus Election Code, mga babayan. Di ba? Pakilala niya, kaibigan niya kaibigan niya nga yung kunwari, donor niya. Pero para sa... Di ba? Kaibigan daw, kunwari yung donor. Process ng tika-clinic natin, indirect bribery is a crime punishable by more than 6 years, di ba? Maximum yun, ha? Hindi sa 6 years yan. Parang doon yan sa bandang papunta 6 years. Kasi 6 months or 6 months and 1 day to 6 years yan, eh. Pero sa maximum period yan na pinaparusahan yung indirect bribery. Pero may tulog ka kasi doon, kasi isa nakakaintindi, eh. Ano pa ba yung element na kailangan mo doon para i-prove mo yun? Pero Hindi daw nakakaintindi si Marcoleta. Alam nyo, abogado nga eh. No? Hahanapan nila ng butas yan. Hahanapan nila ng paraan yan, mga kababayan. No? Para makalusot po siya. Pero malinaw po, no, sa batas, malinaw sa mata ng taong bayan na may violation si Marcoleta. Sige nga, subukan nga ng mga DDS ngayon na ipagtanggol etong si Marcoleta. Sige nga. Dito magkakaalaman ngayon, mga kababayan, kung sino ang tutulong kay Marcoleta. Si Comic Chairman Garcia has given his reason, I think only today, not last night, because his reason for the delay daw dun sa decision ng COMELEC, dun sa kaso ni Marcoleta. I'm not sure if you read it. I just found it a bit confusing. No, if you see it and you read it, it's complicated daw. It's become complicated legally. Iba yung information ko, eh. Ang information ko, may pressure sa mga commissioners, eh, na wag pumirma sa resolution. Coming from Sir... The plot Pressure from... Not from the government. Not from the national government. From a Pressure group, from any group in particular? special interest group. Yung information ko. Sounds like... Totoo tayo. Pressure, wait, sir, ang gulo kasi nakalagay. Pressure from a non-government entity to not sign the resolution. Is that correct? Ayun yun ang information ko. Na galing sa loob. So may humaharang, mga kababayan. Kaya may humaharang ba? Parang ganon? Kaya matagal ang decision? Okay, so given, sabihin natin may humaharang. Ang tanong, bakit hinaharang? So, sino ngayon, mga kababayan, ang nagbe-break ng law? Sino ngayon, mga kababayan, ang nagbe-bend ng law? Diba? Makikita natin, no? Sino yung nagbe-bend ng law dito, mga kababayan? Diba? Sino yun nanloloko ng taong bayan? Akala kasi niya makakalusot, pero nakita. 'Di ba? Kung nanahimik na lang sana siya.
Eh kaya lang matatalas yung mga yung mga vloggers nilabas talaga no? Matalas din yung yung Billionaire News Channel, talagang inilabas din Ako kulit kasi, 'di ba? Sinisilip yung sose ng Pangulo. O nalaglag tuloy si Marcoleta. Galing sa loob ng Comelec? Yan, sila ng Comelec. Ah, okay. Pero mamalit lang yung mundo Pressure sa eh. Comelec. Yes, kaya nga eh. Oo. Mm. Yun ang alam kong reason. Mm. Kasi the reason he gave was a bit convoluted and a bit difficult Oo nga, isang to ombudsman daw parse eh. through. So, Well, that should also be the case, kasi kung merong nirefer na kaso, kasi alam mo, halo-halo ito eh. May SOSI case, Omnibus Yes. Election Code. May And mind you, SALN. yung COMELEC has prosecutorial power, hindi ito yung parang NBI o Yeah. PNP yung COMELEC na nag-imbestiga, nadadaan pa sa DOJ o dadaan pa sa piskal para i-file yung kaso. COMELEC itself can file directly sa korte na parang filing of information kung ano yung Oh. kanilang findings. Oh, bakit ang tagal ng findings at bakit di pa kasuhan yan? 'Di ba? Dali lang naman, nilabas naman, may mga ebidensya naman, may mga videos naman na ebidensya, 'di ba? Mamaya papaitan natin 'yan. Kaya diretso yan sa korte eh. Pagka na-file yung, nabuo yung resolution, pwede sila mag-draft ng pinaka parang information nila na na-establish sila yung probable cause. Diretso na sa korte yan eh. So may So pressure sa ngayon Omnibus sa Election Comelec. Code, COMELEC talagang magpo-prosecute eh. Yeah, yeah. And you know, sir, we've spoken to Chair George Garcia a number of times about the Omnibus Election Code violations, pero now it's been a bit difficult to get in. well, now it's been a bit difficult to get him, A, and B, even back then, parang there wasn't a big urgency around this issue na they can see this through. Kasi remember when President Marcos revealed the contractors, the top contractors on flood control in the Philippines, dikit-dikit na yun dun sa sa campaign contributions issue, right? And then ako Ano case ni Lubiano? For example, o sa case ni Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction. Pero yun nga, we didn't get the sense na parang there was a big urgency on the COMELEC's part to investigate and prosecute, to be honest. Yeah, I agree. So mukhang well, we don't know if there's really a pressure, but yeah. Okay? I will have to validate, I will clarify. Information ko yan doon sa loob, hindi ko sinasabing validated yan. Na ang information, merong pressure. Okay, so yan mga kababayan, sabi nga dito Blue Ribbon Comedy daw, malamang DDS yung mga yan. Diba? Eto mga kababayan, panoorin natin itong inilabas na ebidensya ni Senator Ping Lacson. Incidentally, since I mentioned the SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Diba mga kababayan, mabait pa nga sa kanya si Senator Ping Lacson Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his SOSE surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Umamin siya na nagbigay daw yung mga kaibigan talaga. Ano, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang Pinagbalaki pang congressman siya Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana mo muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun ako? May contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang. Yun yung salita, di ba? Utang na loob mo sa akin yan, which is bawal. Di ba? Bawal yun kasi nagkaroon ka ng utang na loob doon sa tao na yun. Since may utang na loob ka doon sa tao na nag-contribute sa iyong kampanya, pag humingi yan ng pabor, hindi mo po pwedeng tanggihan yan. Come on.
no, politika, alam natin yung labanan dyan. Alam natin kung ano sistema dyan. Lang na utang, sabi niya. Di ba? Mga DDS lang maloloko nito. Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Oh. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Oh, yun mga kababayan, di ba? Dali siya. No? Sok siya sa shoot siya sa balde. Okay, so yan, anong masasabi niyo po dyan mga kababayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na ating ang pag-usapan. Okay, so yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, Sumbobs TV. Peace. I'm out.